Buhay Lakwatsa. Partner! Yeah, partner. Ay, sana. Kumusta ang biyahe mo? Anong lakwatsa to, partner? Ako Hindi. naman ang biyahe ko. Ikaw, partner? It's a long drive. It's a long drive. Oo nga eh. Pero sulit naman. Ngayon, hours. ngayon papunta tayo ngayon nandito tayo sa Barangay Lumanyag ng Batangas. Lian, Batangas. Oo, kung saan matutunghayan natin ang magandang dagat. Oo, maganda view sa Magandang ano. view. Oo nga, magbe-beach walk tayo dito, partner. Kaya lang, Oo pagdulad ako nga. eh. Diba? Hindi mo sinabi na magdadagat tayo. Sana nag-short ako. Oo nga, hindi ko tuloy nakita legs mo. Mm. Oh, kaya ako lang ngayon, oo nga eh, anyway. Pero sigurado ako, partner, i-enjoyin pa rin natin Ako lang itong beach walk na to. Yes, true. Okay? Napansin ko, parang walang alon yung dagat. No? Oo, napaka-calm. No? Partner. Oh. Pag Anong ganyan- oras ngayon, no? Anong oras ngayon? Alas 7. Alas 7. Ayan, so ito po. Wow, grabe, ang ganda. Napaka-peaceful, Calm, oh, peaceful partner. and calm. Oh. Oo. Ayan, okay. Pwede lumangoy. Ayan, lalangoy ka. Ayan po, so, magbe-beach walk kami dito ni partner. Ano kaya to? Parang ano? Subukan namin, oo. May mga balsa, tapos Okay. dumadaong sa, ano ba, ilog ba yung dagat? Dagat, no? Oo. Baka, yan yung, Mamaya, makipag-usap tayo. pagdating ko dito, Okay. yan ang isang uri ng tourism. Okay. Local tourism. Sasakay ka ng balsa, no? Okay. Baka nag-o-offer sila ng breakfast dyan, o ng lunch, o ng dinner, no? Tapos habang nagpi-fishing. Ayan. Yun ang tingin ko dyan. Sige, mamaya, makikipag-usap po kami dun sa mga mangingisda dito at sa Bangkero. mga tao dito. Oo, alamin namin paano, kumusta ang buhay dito sa gilid ng ng dagat, no? Parang ang sarap, no? Ito yung parang priceless, Ito partner yung pangarap mo. Yeah, my retirement dream. Tumira sa gilid ng dagat. Pero hindi pa naman, wala pa doon eh. So, ibig sabihin malayo pa retirement ko. Ito yung wish mo lang. Wish ko lang. Oo nga, no? Sige po, babalikan namin kayo. Ikot lang po kami dito. Pero syempre, subukan namin makipag-usap and then, siguradong bibigyan namin kayo ng isang Isang magandang update. No? Yes. Wonderful experience na naman po. Sige, yan po muna. Bye. Edison, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga rin po. So, partner, nandito tayo ngayon. Yan, kitang-kita yung mga... Ano tawag dito? Bangkero? Bangkero po Hindi, ano ako. tawag dito? Pampang. Pampang. Oo. Okay, makikipag-usap Si Edison, tayo. bangkero. Okay, bangkero. Hindi sa bangko. Hindi. Edison, Okay. ano yung balsa na yan? Ay, yan po nakapackage deal po sa kanilang resort po. O, yun yung sinasabi ko sa'yo. So, pwedeng sakyan, magtutur, diyan kakain. Opo, Tama? sa kanila pong resort. O, yun nga. Pero ikaw, as sa bangkero, anong ginagawa mo ngayon? Ma'am, namumulot po ng bubog dito sa harapan ng tabing dagat. Tapos, Nung dumating po kayo, itinatapon po namin sa malayo dahil ang dami po ng bubog dito sa amin. Pero wala na po siyang talim, hindi na po siya nakakasakit. Okay, ito like to. Ito yan. Asan ko yan? Yan. Okay, tapos, okay. yung bubog na yan, saan galing yan? Nung bahayan pa po to po. Bahayan po to dati nung araw. Oh, Bago pa po yung mga resort, bahayan po to. okay. Siyempre po, marami po nababasa, ganun no. Bago nung sinubdivide po itong itaas, Oo. yung guest po, minsan nagbabasag po dyan sa riprap. Oo. Pagka nagkakainuman. So, nagkakaroon kayo ng clean-up drive. Kami lang po, kami mga bankero po. Di, tama Tuwing yan. umaga no? lang po, tuwing umaga. Tama yan, partner. Dapat Na-amaze ako dun, partner. Di, tama yan, partner. Kailangan magkaroon ng clean-up drive kasi ito yung kinabubuhay nila eh. Ito yung local tourism Kailangan nila. nila alagaan. Oo, lilinisin, alagaan. Nasaludo ako sa'yo, Edison. ha? Tuwing umaga po yan, pinupulutan. Oo, kasi partner, pagka ang isang turista Lugar, ay nabubog doon, siyempre magkakaroon siya ng bad experience. Hindi so, na hindi na siya babalik. babalik. Oo. Tsaka hindi na siya Pero sa ngayon magkukwento. po, Pero sino nag-utos sa inyo nun? ako lang po, kagaya po, sarili. ako po ay nag-caretaker din po sa tapat po na itong kabila po na to. Tuwing umaga po, siyempre nakuha ko na ho ng, tuwing umaga po, pinupulutan ko talaga yan ng bubog. Pinupulutan. Pero mas maganda sana maging isa kang inspirasyon sa mga lokal dito para gayahin yung magandang ginagawa mo.
I see. So, maliban doon, kasi sabi mo, pag umaga, namumulot kang ganyan. So, and then after that, nagbabangka ka ba? Opo, pag po Alin yung ang bangka mo dyan? Yun po, yung Ayun. kulay rosas po na yan. Asan? Yung po kulay rosas po, yung Kulay maswerte. rosa. Yung number 2, yung number 2. Maswerte ang nakasulat. Oh, yun na. So, anong ginagawa mo? Meron bang isda dyan? O paano? Meron din Ano po. bang- Pero mas madami po yung isda kung kailan po yung pagkatapos po ng bagyo, ganun na. Mas may isda po. Oo. Pag ganyang kalmadong tubig, anong ibig sabihin yan? Talaga pong kalma dito, sir. Kahit po anong laki po, halimbawa, kahit po anong lakas ng bagyo sa ibang lugar, yung pong alon namin na malaki, hanggang doon lang po sa aming pinaka... Okay, bakit kalmado yan? Napapaligiran ng mga ng mga May island kuwan ganyan? po kami, sir, corals. Coral. Yung may ganda concept. dito tumira, partner. So, ganyan kakalm yung Kahit dagat. po siya bagyo na po, siguro mga 1 meter lang po dito sa Pangpang. Oo, talaga. So may mga coral sa ilalim. Opo, yan po may marker po na yan. Oo. May mga parang diving spot. Opo, meron po kaming marine protective area. Na-amaze naman ako. So, ano mga isda na nahuhuli nyo dyan? Meron pong talakitok, tulingan. Yung po mga species ng tulingan, yung yellowfin, blackfin tuna, ganun po. Okay, so aside dun sa pangingisda, nagsasakay ka rin ng mga Opo. turista? Ano yun? Mga ano? Mga guests po. Mga guests. Ano namang nagiging activity ng mga guests Ang na yun? activity po, kagaya po kay Villa Blanca, ito pong, kami nito pong resort na to, kagaya po niya. Meron po kaming boating, pupunta sa kuweba, part pa rin po ng Lian, sa kuweba, bago po kung gusto nila mag-snorkeling, mag-snorkeling sila. Bago ang kahulihan po, yung sa swimming area na po. Swimming area. Sa maganda na pong beach. Oh, malinaw. Malinaw po Parang ito. Boracay. Hindi naman po. Mas maganda sa Mapino Boracay. lang po yung buhangin. Pero white sand o dark sand? Medyo hindi ho rin itim, hindi ho rin naman yung puting puti. So sakto lang. Sa middle. So, native ka dito? Opo. Kabayan? Opo. Taga dito ka talaga? Kabayan mo to. Oo nga. Ala eh. So, taga dito ka mismo sa Barangay Lumanyag? Opo. Oo. I see. So, yung trabaho yan matagal na? Oo. Matagal na po. Binana mo sa paggulang mo yan. Opo. At ito na yung kinambubuhay mo sa pamilya mo. I see. And more or less ganito, kayo dito na nakatira, yan yung livelihood ninyo sa Opo. lugar. I see. May tanong ako, Edison. Di ba bangkero kayo rito? Nung dumating rito yung mga owners, mga resort, nahinto ba yung pagiging bangkero nyo dahil mas maraming turista nagpupunta para i-entertain sila o paano? Sakto lang din po. Dahil meron pong pangingisda ng gabi, gano'n na. Gano'n. So mix. Mix na po. Mas maganda lang ho sa ngayon dahil may mga guests nga po na May nagpupunta, other mga source of turista. income. Oh. I see. So ito ba all throughout, kasi di ba may panahon ng bagyo, pag panahon ng bagyo may mga tao pa rin dito, ganyan pa rin, sabi mo nga kalmado Kalmado. pa rin, so may mga tao pa rin. May Meron tourist. pa rin po. Wow, so ito yung pagkakaiba nung dagat nyo rito sa Lian, Batangas, kalmado. Oh, wow. Saan dito yung kuweba? Dito po sa side po na to. Okay. Pero part pa rin po ng Lian. Malapit na po sa dulo ng Lian. Oo. Dami! Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga rin ho. Oh, ano ba to? Ayan! Good morning! Balsa mo ba to? Sa manager ko. Sa boss mo? Pinaparenta mo ba to? Pinaparintado. Ikot mo nga kami. So, father, ang tawag dito ay? Balsa. Balsa. Okay, sige. So, Floating, sa balsa, ang tawag ko din nila din floating cottage. Floating cottage. Oh. Okay, sige, tour mo nga kami. Paano to pinaparentahan to? 2,500 pesos. Alam na ni partner. So, okay, anong makikita dito? Tour mo nga kami, anong meron dito sa cottage? Din ho, mayroon ho din na isang kwarto. Bakit may kwarto pa? Pwede ka tumulog dyan? Pwede ho. Pwede tumulog dyan. Pwede ho tumulog din Mga ilang oras? Ay, depende ho sa gusto ng guest na magpapadala sa tubig. So, teka muna. Pag nirentahan to, how much? 2.5 ho, are. Ilang oras? Depende ho sa gusto ninyo. Oh, for example, Dahil are ho, pag nagrenta ho sa aming resort, ay kasama ho rin sa package. kasama. Pagkain dito. Ay sarili na ho nung kwan. Kung order doon sa boss mo.
Hindi ho, kayo na ho ang may dala ng pagkain ninyo, kung ano yung pagkain. Basta ang amin lang ho ay yung mga unit ho dyan. Tsaka tong Sa kahoy kasama. floating casino. Floating cottage. Halika, ikot mo sa taas. Halika. Ikot mo sa taas. Okay. So, ano pala to? Kasama sa package ng Oo, ano? ng resort ho. Parang amenity siya ng resort. Mm. I see. Okay. And then dadalhin hanggang dun sa laot. Diyan lang ho, sa abot ng kwan. Na inyong makakaya. Nung makakaya ng kwan. Ayan, umaakyat po kami dito sa ano. May tali ho, aray, may yung abot lang ho ng sukat ng tali niya. Hanggang doon lang sila. Ayan. So, andito na kami ngayon. Partner, andito na tayo ngayon sa... Sa ibabaw ng floating cottage. paandarin mo nga. Wag. Wala ho rin Hindi pwede, makina. hindi pwede. Wala ngayon paano rin aandar papunta doon? Susulong. Ipinahihilaw namin sa bangkare. Hindi hila. Hinihila pala ito. Hinihilaw rin ng bangka papunta doon sa abot ng tubig. Tapos doon nakakain. Oo, may mga dala na akong pagkain dyan. Anong reaction ng mga nagre-rent at mga guests ninyo dito sa ganitong Ay, klase ng... nag-i-enjoy naman ho sila. Anong sabi nila ga? Attraction to. Sabi, babalik daw ho naman ulit sila pag kwan at nag-enjoy daw sila. Bakit daw nila gusto ito? Nagugustuhan yung floating cottage? Ay, nakaka-relax daw ho ng kanilang kwan. Yung kanilang problema pag sila nandun eh. Nagtanggal ng stress. Okay. So more or less, mula dito sa Pampanga, gaano kalayo ito pwede dalhin, hilahin ng bangka? Malapit Hanggang na doon yan. lang ho, may tapat ng buya. Ay, ganun, sa orange yan. Oo, mga ano yan, 2 kilometro? Wala. Wala ho. Mga ano yan, mga 500 meters. Oo. Baka ganun. Dahil hindi na bawal naman na ho doon sa kabila at din ho may tanim na ho doon ng lasal. And Ay then, pinagbabawal ho na pasukan at Partner, ang main purpose nito, yung mga guests dito kakain. dito kakain. Yun ang main purpose nito. I see. Okay. And then, pero tatanungin ko lang kung hanggang anong oras to pwedeng Hanggang nandito daw yung i-avail? guests. habang kung ang kwan ho din ng kwan ay 24 hours. Adi kung hanggang anong oras ho sila gusto doon, di hanggang ganun sila Ganun. oras. So, ibig sabihin, pwedeng kunyari tutulog ng gabi doon sa gitna ng dagat. Pwede ho. Pwede rin. Pinapayagan ng local government na ito mag-stay 24 hours doon? Ay, depende lang naman ho sa gusto ng guest. Yung oras daw, partner. Hindi, kasi baka may bagyong dumating, halimbawa, tas nakalaot doon yung... Ay, maybe siguro, depende sa... Mababaw ano, lang naman ho dyan. mababaw lang yan. Hanggang dito lang ho namin yan. Sa Grabe, napaka-comfortable. Kaya ho ang tali niyan, mahaba ho. Yung abot ho ng sukat ng tali niyan, abot lang ho ito doon. Para madaling hilahin pagkatapos, pagka nagkaroon ng aberya. Pinupundulhan lang ho namin yan doon sa likod ng isa. May angkla. Para doon lang siya mag-ganon-ganon. Ilan ang capacity nito? Pwede dito? Mga hanggang 20 katao ho. Oh, malaki. Pwede. Oh, madami. Oh. I see. Yun. Kayang-kayang hilahin ng bangkayan ha, yung 20 tao na yan ha. Oo. Isang bangka lang ang hihila niyan. Yung bangka lang ho na namin, yung pula. Yung asul ho na yan. Okay. I see. Naku, wonderful. Ayan. Thank you kabayang Danny. Oo, Danny. Yay! Okay, yay! Teka, huhugasan ko. Matamis ito pag ganitong Hoy. maliliit, matamis ito. Dali, kakainin ko. Ayun o, ba't ka nangibet? Ba't ka nangibet? Asim. Hindi, matamis ito. Ate, pahiugas nga ito rin. Asim, grabe. Ito. Are. Ang tamis! Anong sinasabi mo, partner? Maasay, mahina. Eto, pag hindi gumawa ang buka mo dito. Ngayon mo. Gumawa ang buka mo dito. Ngayon mo. Ang tamis. Titigman ko yung matamis na sinasabi mo. Ay, naghihintay na si ano? Kuya, halika. Halika, din tayo. Parang asukal. Ha?
Nag-ano po kami sa DZME, sa Cable Link, Asukal. o Channel 5, Sinag Cable. So partner, nandito tayo sa Mangrove, dito sa Melian, Batangas, Barangay Lumanyag. 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 Barangay Lumanyag. Lumanyag. Sitio kay Reyna. Ayun. Sitio kay Reyna. Sige partner, makikipag-usap tayo kay kabayan. Ano kang pangalan mo? Ang tawag sa akin ay Puchi Reyna. Ayun, si kabayan Puchi Puchi Reyna. Reyna. Ayan. So, magandang araw po. Gandang umaga po. Magandang umaga. So, native po ba kayo dito sa... Oo, dito na ako pinanganak. Dito I na. see. Ayan. So, partner, Dito talaga yung magulang namin. Oo. Sir, kailan pa yung mga mangrove dito? Ano pa kami yan, mga 2011 pa yata kami yan. Nagtatanim na kayo ng Oo, mangrove? nag-aalaga. So, Yan ang- kayo mismo, may mga Hindi, may ano dayo? kami dito may asosasyon kami dito, yung Lian Fisher Fox. Ang mga member namin taga dito lahat. Oo. Tapos, isa sa livelihood namin, nagtatanim kami, nag-aalaga kami ng mangrove. Yung mga bunga niya, tinatanim namin. Oo. Ito Tapos yung sa inyo. yung mga customer kami na bumibili sa amin. Tapos nagtatanim din kami dito. kanina Ngayon, hindi na kami makapagtanim dito dahil puno na yung area namin. Sa ibang barangay kami nagpupunta. Oo. At itong mangrove yung naging source of living. Oo, merong malaking tulong. Oo. Bukod sa turista, at fishing, at meron pa kayong mangrove. Oo. Oo. Bale, ang mga partner namin dyan sa mangrove ang De La Salle. Ang De La Salle Cosca, tapos ang LGU, DNR, BIPAR. Yan mga partner namin. Okay. So, kabayan, bukod dun sa sabi niya ho namin, nagiging source of income ninyo to, living. Ano pa po yung ibang dahilan? Bakit ito naisipan yung gawin, yung lalo na itong mangrove po? Then may ano dito may nagbigay sa amin nagbuo kami ng samahan. Tapos merong nagbigay sa amin ng pondo na Tagalasal talaga dito yung unang Nagtanim. tanim ng mangrove mga baka. Tapos nung nagbuo kami ng samahan dito. Pero dati nang may samahan, kaya lang matatanda na yung iba, wala, nagpalit-palit na. Ngayon kami na yung huli. Ngayon kami ngayon. Second generation na, Oo. Pero yung mas malalim pong dahilan nun, bakit nyo ginagawa yun? Para protection. May mga nagbibigay po ba sa inyo dito ng mga pag-aaral? Meron. Dyan, ano po ang natututunan nyo doon? Malaki. Una-una, makakatulong ka sa kalikasan. Tsaka yung tulad niyan, pag may mga bagyo, alon. napipigilan nila. Oo. Parang nagsisilbing filter kasi yan. Oo. Dahil tulad ng hangin, bago tamaan yung mga prutas naming tanim, yan Siya muna. muna, Tsaka yung yung init ng araw, no? Oo, na malamig napipilter din nila. talaga. Alam mo kagandahan dito sa lugar nyo, no? Mabilis ang pag-unlad, no? Dahil napansin namin, maraming nagsusulputan ng mga resort. Oh, puro develop na ngayon yung mga tabing dagat, puro resort na yun. Kaya ngayon, yung mga local din doon, namumulot ng mga yung matatalim na bato, no? Bubog. Tapos nabanggit nga niya na dito nga, sa lugar mo, may mga nagtatanim na mangrove. Kaya maganda malaman ng mga listeners natin mula Luzon, Visayas, Mindanao na mayroong samahan, nangangalaga ng kalikasan. Meron din kaming protected area dyan na sa MPA, yung Marine Protected Area na kung tawagin. Doon mga paitlugan ng mga isda. Doon ang itlog. So, doon Dito? bawal doon ang yung mga lambat, bawal yung Mag-fishing. bawal hulihan ng isda. Yun. Kasi protected. Okay. At paano po minomonitor yung ganyang klase ng mga routes? Mahigpit po talaga. Pinapangalagaan namin, tulad niyan, bawal nga manghuli ng isda dyan. Pag may nakikita kami na pumapasok, Nasisita nyo na lang. sinasabihan namin na bawal muna tayo dyan. Dahil paitlugan natin ng isda yan. Tayo rin naman makikinabang niyan bandang uli. Dahil ang isda naman pag malaki na, hindi naman natigil yan, lalabas din yun. Lalabas yun. Ang LG nyo ba, mayroong supportado kayo sa mga ginagawa niyan? Meron, LGU? no? So nagbibigay Ang sila, Menro, LGU. nagbibigay ng pondo para magdagdag tanim bakawan pa, Tsaka may mga Pag-expand na area. may mga proyekto din sila. Sa mga area, katulong din namin, natulong din sila sa amin paghahanap ng area para mapagtaniman ng mangrove. So hindi basta-basta pwede magtanim ng mangrove. Dapat inaaral din yung area. Oo, kailangan.
I see. And then, paano nyo po ito ipinapasa sa next generation para at least mapangalaman? Meron kaming mga member na bata. Ayun, nakikita nila kung paano Inalagaan. ginagawa ng mga mas nakakatanda sa kanila yung area. Yun, natututo sila. I see. And then, sige po, so baka may mga iba pa kayong information na gustong ipaalam sa publiko na tingin, kasi napakahalaga po ng pagprotekta natin ngayon sa kalikasan, especially nowadays, no? So, sige po, go ahead. Ano po yun, kung meron man pa? Ang tulad ng Kung may mga dagdag po kayong informations para dapat yung mga pupunta rito, dapat ganito po, may mga ganun kayong restriction po ba? hindi naman ang ano sa amin yung may dumadating talaga kaming mga customer bago kami magtanim ng ganyan. Meron na nag-inquire halimbawa sa amin. Dahil pag may naghahanap ng mangrove na pwedeng itanim, nagtatanong sila sa Menro office sa LGU. Kung saan may mabibiling Bakawan. mga ganyan, pantanim. Dito sa amin tinuturo. Pero para sa Dahil sa lahat dito, sa baybay ng sa maraming samahan dito, kami lang yung nakarehistro kami sa SEC hanggang sa ano. Oo. Pero para sa kaalaman din ng mga publiko, no? Ang ano yung main purpose ng bakawan para malaman ng mga tambayan? Yun na nga, isa yun sa nagpoprotekta ng ating tabing dagat. Okay? Yung mga Sa mga mangingisda natin, nakakatulong yan. okay, yung mga tawag dito, kahoy ba yan? Oo, kahoy, hindi mo naman pwedeng putulin yan. Oo. I see. Yan, okay. Sige po, more or less, gaano karami kayo dito residente sa lugar na to? Marami kami dito. Mga 100 families? Mahigit. Mahigit pa siguro. Oh, I see. Dahil ano, kami naman dito, yung mga member lang, yung samahan namin siguro nasa mga, yung mga aktibong member namin, nasa mga 50 plus kami. Pero yung hindi kasali yung aktibo, mga 90 plus gano'n. At ito po talaga ang source of livelihood ninyo. Oh, isa ito sa ano. Dahil yung mga ibang taga ritong mga miyembro namin, siyempre, nagsasaka din sila, nangingisda, to construction, mga. I see. Okay. Sige po, kabayan, thank you very much. Okay, salamat po sa inyo. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Ay, ang amin nga palang pangulo dito sa aming asosasyon na ito, si Ariel Kasihan, yung aming pangulo, Ariel. pangulo ng Lian Pisa Fox Association. Okay. Lian Fox. Sige po. So, there you have it. Another kwento na inihatid sa amin. Another information. Napakahalaga information pagdating sa kalikasan, no? Ayan po, no? Kaya talagang narinig po natin, kailangan mahalin natin si Mother Earth. Kasi ayan na, sobrang init na. Oo, talaga. Dito rin yun, kahit maraming puno, ramdam mo talaga yung init. Oo. Ayun. Lalo pag tanghali. Bye-bye. Ang dami kong mangga. Yung nanghingi ka lang ng konti, tapos dinala mo na lahat. Yun lang yun. Nakain mo ang pinagpaguran ko. Ikaw ba namulot? Kinakain mo ang pinagpaguran ko. Ayan, partner. Tapos na tayo mag-beach walk. At kinakain mo na yung pinagpaguran ko. Nagmimerienda ako. Nang napakatamis sa mangga na bigay ng punong barangay. Ng barangay Lumanyag. Na si, ano pala no? Si Anselmo. Ayun. Oo. So, ayun po. Baon namin mangga. So, pabalik na po ulit kami doon sa kung saan kami nagmula kanina. Kenyoras. Oo, yes. And then, ayun po, 'di ba? Ito, another experience ng ating gagawin ngayon, ano? Pagsakay sa bangka. Okay. Matagal na po ba kayong bangkero, kuya? Bata pa ako nagbabangkero na ako. Ganon. Ano na ho ba kayo? Kumbaga, natapat na ba kayo sa may bagyong malakas? Wala pa naman. Nangyari isang beses. Oh, anong experience nyo? Sobrang lakas at saka halos yung bangka ko hindi na makatalon dahil yung Sa alon. Mataas. Malaki yung alon. Nangingisda kayo noon? Oo, nangingisda. Anong mga panahon? Galing ako ng Lubang Island. Ay bakit kayo ipumalaot may bagyo yata noon? Hindi ko alam na may bagyo pala.
Inabot ako doon sa Lubang Island. Buti na lang, meron akong kumpas. Oo, importante ang kompas. May Oh. kumpas. Kung wala akong kumpas, hindi na makakauwi. Nalaman mo direction, no? Hindi alam ang direksyon. Okay, oh. So Walang nga, makita yung palibot namin. Oo. Diyan, walang makita yung palibot. May kumpas lang ako. so mula noon, pagka alam mo na dapat ang panahon. Tsaka may kumpas. Importante sa dagat. May Kompas. kumpas. Ayun, o di ba, partner? Alam ko yun. Information na Ikaw naman. di mo alam yun. Okay, sige. Sige po. O, partner. Sige po, pabalik na kami doon sa pinanggalingan Sa namin Ignacio. kanina. Opo, karanasan. Well, na-educate na naman po kami. Bye! Para po sa ating How to View segment, ano po sa tingin nyo yung rason kung bakit bumabalik o pumupunta pa rin yung mga taga-metro sa probinsya? Part A, taga-probinsya ka. Pumunta ka ng Metro Manila, ngayon bumabalik ka sa probinsya. Well, sa panahon na ito ngayon, kailangan. At saka iba talaga ang buhay probinsya. Alam mo, partner, na-realize ko yun. Nung dito ako yung talagang stay yung araw-araw ang buhay ko na sa probinsya, gusto kong pumunta ng Maynila. Gusto ko makarating ng Manila. Talagang dream yun. Pero syempre, nung naranasan mo yung buhay sa Maynila, pero grabe pala talaga doon. Talagang tapang ang kailangan mo. Oo, hindi yung tapang na mang-aaway ka. Yung tapang na kung paano ka Lumaban sa makikitungo. buhay. Yes, makikitungo. Kasi iba-ibang klase ng Tao. tao ang makakaharap mo sa Metro Manila. Pero sa nangyayari ngayon, partner, na sobrang busy ang mga tao, nawawala ng quality time sa kanilang mga buhay. Yung pagbalik dito sa buhay probinsya, ang sarap. Kita mo naman, ayan, how I wish. Dito ako nakatira sa gilid ng dagat, pero lapit lang nito sa Tanawan kaya tingnan natin. So anyway, ayun, so yung katahimikan, yun yung Peaceful. talagang babalik-balikan mo sa buhay probinsya, partner. Partner kasi ikaw kasi lumaki ka sa probinsya. Oo. Katulad ko, lumaki ako sa syudad, no. Sanay ako sa maingay, sa magulo, no. Pero paminsan-minsan yung pamilya ko, dinadala ko dito para magkaroon ng family bonding, mag-refresh, at mag-recharge, no. At tapos noon, stay mga 2 to 3 days, balik na agad ng Manila. So, para sa akin, parang outlet para mawala yung i-discharge yung mga negativity sa buhay ng tao. Kaya nagpupunta sometimes sa probinsya. Ayun, so again, another revelation po sa amin ni Partner A ang inyong napakinggan. Samantala, ano pa bang ibang mga Pulang-puli sikreto? mukha mo. Rosy chicks na tayo. Oo, syempre. Yan ay dahil sa ating ginagamit na sabon, ang Love Soap. Oo, talaga naman, di ba? Talagang i-maintain niya ang younger looking skin. Yes, oo. Oo, na yun po ang aming sikreto Sikreto. ni Partner para ma-maintain ang malasot lang kutis. Di ba, At partner, Okay. bakit modulated ang boses ko? Okay, bakit? Dahil pala yung inom ko ng Fit and Well. Ito yung salabat ng gawa ng Heart Zone. Mm-mm. At syempre, lagi din po namin kasama sa biyahe, sa bawat lakwatsa namin ni Partner, ang Zones Cafe. Zones Cafe, Fit and Well, Love Soap, mga produkto po na kapartner namin at produkto po ng Heart Heart Zone Zone. Enterprises Inc. Kaya, yan po, another revelation na amin pong hinatid sa inyo. Hopefully, nakapagdulot po sa inyo ng inspirasyon at dagdag information. Bye! Dahil, Oh, yes, so- isa na naman napakahalagang impormasyon ang ipapamahagi natin sa ating mga televiewers at listener mula Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil natutuwa ako dahil may mga organisasyon na pinapangalagaan ang kalikasan, no? Particular dito sa area ng Lian, Batangas, no? May mga nagtatanim tungkol sa mangrove. Oo. Ang napaka-importante, no? Para sa kaalaman ng lahat, no? Napaka-importante ng mangrove. Ito pala ang nagpi-filter ng mga init ng araw, pag may bagyo, bago siya yung mga mamamayan, bago tamaan ng bagyo, ito muna, ang panangga, no? At nakakatuwa dahil dito nangingitlog, namamahay ang mga isda, no? Bago sila pumalaot sa dagat. Oh. Yes, okay. Yeah, very informative and
sobrang na-touch po kami dun sa aming mga na-discover na mga informations, no. Isa na naman pong kakaibang paglalakwatsa yung aming inihatid sa inyo. And hopefully, dahil dito sa mga impormasyon na ito na amin pong na-share sa inyo na mag-partner, nakita natin na talaga napakahalaga po ng kalikasan na dapat natin pong pangalagaan. Yes. Pag nagagawi po tayo sa mga beach o di kaya yung mga, nakikita natin ng mga puno, hindi po dapat basta-basta na lang natin pinuputol. At hindi rin naman tayo basta nagkakalat sa mga, lalo na sa mga forest, sa baybaying dagat. Dahil at the end of the day, yan po, nararamdaman na natin unti-unti ang Climate change. yeah, kaya naku, napakahalaga po. Kaya nga, sinuong namin ni partner ito pong Lian, Batangas para maranasan itong ganitong klase ng lakwatsa, no? Yes. Adventure. So, yes, partner, alam mo naman ang ating programa Yes, so, ay... ang buhay lakwatsa talaga, partner. No? Hindi lang we love food, no? We love Yes. travel. We love information. Yes. And we love history. Oh. Kaya talagang dito sa Pilipinas, there's a lot more to see. Love the Philippines. Ako po si Caloocan City Councilor Arnold Divina. Ako naman po si Aida Gonzalez, Aida G for short, ang inyong Good Vibes Queen. Bye!